Dahil 1 year na ang Go Clean Helmet Cleaning Vendo sa local market, ito na ang panibagong produkto na handog ng Go Clean para sa inyo. Ito ang all-in-one cleaning vendo. Anong naging inspirasyon mo? Bakit mo nagagawa ito? Bakit ka nakakaisip ng ganito? Madalas akong gumagamit ng mga motorcycle taxi po, nababahuan po ako. So, yun ang ginawa mo, tapos nakakamagkanong kita mo? 6 digits po nun monthly, no? So, Wow. 200, 500K. Oh, hindi ka naman yung tipo ng ibang batang negosyante na pinoflaunt, piniflex lahat yung meron siya. If you want to become controversial of what you're doing, nasa sayo yun eh. Siguro kanya-kanyang strategy din. Tatay ko po, grade 3 pa lang, hindi na siya nagsusuporta sa akin. And my mom was a maid. Merong mga taong hindi naniwala sa'yo dito sa negosyo. Yes, meron po. No? In fact, nag-alok po ako sa isang vendor, turned vlogger, si Diwata po. Naku, mukhang ito ang kailangan ng mga motorista, lalo na ng mga motor taxi riders. Oo, yung kanilang helmet, kailangan malinis dahil nachichismis sila na pagsuot ng isang rider o ng kliyente, parang mabaho na. Kaya timing na timing yung kanyang invention na helmet cleaning vendo. Ito, nasa likod ko. Ang may gawa niyan, ang may invention niyan, ang inventor na si Harold Den Burgos. Hi, Harold! Magandang umaga po, Sir. Ayan. Oo, naku, syempre, Harold, oo. Paano mo naman ito naisipan na ito ang i-invento mo? Well, bukod sa, kahirapan po, may passion din kasi ako into robotics. So, in-apply ko lang po yun kasi bukod sa ako, madalas akong gumagamit ng mga motorcycle taxi po, nababahuan po ako. So, yun po yung nag-inspire talaga sa akin. Yung mabaho. Dahil kung mabango, hindi mo ito maiisip. Hindi. So, ano to, bago ang lahat, bata ka pa ba? Ang dami mo nang gusto ma-discover? O ang dami mo nang kinukutingting para bigyan ng buhay? Opo, in fact, nung bata ako, mahilig ako mag-discover, magkutinting ng mga gamit, mga lakal, something like that. May mga nagawa din po ako, kagaya ng sa phone case, may mga ganun pong mga bagay. Oo nga, nakita ko yung phone case mo. Opo. Very unique kasi, Diyos ko, ang tsaga-tsaga mong gawin na pinagsama-sama mo yung cigarette butt, yung susi, ano pa ba, Condom. SIM card, condom, Opo. tapos ginawa mong phone case. Apo. Oo. So, ano yun? Kailan to nangyari? Nung 2022 po, right after nung nawala si Mama, so naganap po ako ng libangan. It's like a modern trash, no? So, mga kabataan natin. So, those are the items na madalas na sa kanila. So, pinagsama-sama ko po. I made a living for that. Oo. So, kumita ka dito. Magkano mo binibenta to noon? 550 pesos po. So, kumikita naman po ako enough sa aming pamilya po. Pero, ano yun? Solo mong ginagawa? Opo, mag-isa lang po ako. Handmade siya, so puyat po talaga ako. Oo. So, ano yun? Bakit hindi mo na to itinuloy-tuloy? Kasi wala po akong katulong gumawa nun. Ay, mga kapatid ko, hindi rin sila matuto kung paano gawin yun. Oo. So, I decided na ihinto na lang. So, naganap po ako ng ibang pagkakabalahan at ito nga pumasok na yung helmet cleaning vendo. Pero bago yan, di ba, nung bago mag-pandemya, content creator ka? Yes po. Anong ginagawa mo noon? Nagpo-produce po ako ng mga contents na monetized online. May mga balita, mga documentaries, mga social issues. So yun po, kumikita ako doon through monetization. Kasi po, nakuha ko naman po yun sa background ko nung senior high school, sa ELJ, yung school ng ABS. So, media arts student po Talaga? ako. Doon Opo. sa may Kamuning? Yes po. Tapos? Doon po ako gumraduate. So, pinakita ng teacher ko dati na ganito kalaki yung kita ng page ng ABS-CBN sa monetization. So, naisipan ko po siya Na-inspire ka? nung pandemic. So, Oh. sabi ko, okay pala kitaan dito. So, yun ang ginawa mo, tapos nakakamagkanong kita mo noon? 6 digits po nun monthly, no? So, Wow. 200, 500K. So, ganun po. Okay naman po. Okay, nung kumikita ka ng mga 200 hanggang 500,000, anong ginagawa mo sa pera? That was during pandemic. So, yung mga kapatid ko, since lessen din yung mobility, hindi ko na sila pinag-work. So, I stood my ground. I became a breadwinner for my family. Tapos, hindi nasa isang area lang po kami. So, ako po yung bumuhay sa kanila.
kanila. During Through that being content creator. Opo. Okay. So, ano yun? Hindi na nagtuloy-tuloy? Nawala na? Opo, kasi sadly, dumami na yung mga vloggers sa Pilipinas. Ang dami na pong kakompetensya. At sa Facebook naman, internally, bumaba yung ad CPM o yung bayad nila sa mga monetized contents. Oo. So, nawalan po ako ng gana technically. So, ayun nga. So, ito na yon. Hindi na to magbabago itong naisip mong imbensyon kung saan naglilinis ng helmet ang machine na ito sa magkano? 25 pesos lang. Itong mga, like yung mechanical nito, ikaw bumuo? Opo, may mga kasama din po ako mga technician para mabuo to. So, itong invention mo, naka-patent? Before I launch it po sa Philippine market, I filed for patent in the Philippines. Kasi I knew it na marami pong gagaya, maraming gagawa ng peke. Kaya ayun po, buti na lang naisipan ko din. At least may pinanghawakan ako. I filed for patent po sa Philippines. So ikaw ang unang-una. Apo. So, ibig sabihin, kapag meron naka-invento ng ganito rin o ginaya ka, pwede silang mahuli or pwede mo silang ireklamo? Depende po yan sa IPO-PH, pero kasi since matagal din naman ang proseso ng pag-approve ng patent. Oo. So, it takes years. So, 1 year pa lang si GoClean. Okay. So, sa isang araw, nakakailan kayo na gawa sa factory? The highest peak po na pinakasagad na nagawa namin, 65 units a day. A day? As in Apo. everyday ito? Apo. Okay. So, paano nyo to na i-dispose? Nadidispose po namin siya sa pamamagitan ng distributorship. Kasi yung sa Mindanao, sa Davao, hindi naman na namin maasikaso yan. No? So, dun po pumasok yung distributorship system na kung saan may isang tao mag-handle ng area at siya na rin magdi-distribute ng mga units. Siya yung exclusive distributor. Magkano halaga nitong isang machine? Ang halaga po ng ating machine ay nasa 49,000. So, minsan nagpo-promo tayo up to 45,000. And may nakita ko, parang nakilala ka bilang itong GoClean mo ay vending machine for cleaning ng helmet. Pero may nakikita ko mga damit, jacket. Ano to? So, ang ating helmet cleaning vendo, hindi lang po siya pang helmet, no? In fact, may bago tayong unit, display, na kung saan pwede na rin yung mga jackets, bags, pati mga sapatos po. Lilinawin lang natin na ang mga sapatos na marurumi, hindi lilinis yan. Babango lang. Tama? Yes po, mag-aamoy bango po siya, mabango. Hindi siya malilinis yung mga yung surface. dumi, yung mga mga mancha, hindi po. Dapat talaga lalabahan. Apo. Even the jackets? Yes po, more on dry cleaning kasi yung system natin and steaming po. So, ganyan lang po siya, sir. So, Yung solution inyo din. opo, sa amin lang din po ito mina-manufacture. FDA license po yung ka-tie up natin dyan. May MSDS, kaya safety. Sa health. So, may helmet na po tayo, Tito Ano OG. to, kahoy? Aluminum cladding po siya. Okay. So, hindi siya mga ngalaw. So, all you need is 25 pesos, no? So, ito, benting buo. And then, 25 pesos. So, anong nangyayari po ngayon, nagwa-warm up process siya. At the same time, naka-activate yung UVC sterilization natin. So, yung outer layer naman ng helmet natin, nalilinisan. Yung mga kino-combat niya, yung mga invisible enemies, kagaya ng mga bacteria, mga germs and viruses. Yun po, habang nagwa-warm up yung machine natin. And then later on, magre-release na ito ng fog. Kasabay ng steaming niya. So, mamaya po, mainit-init yung helmet natin. So, ang malinaw dito, hindi nalalaban. Papa, hindi po nalalabas. Pero napapabango. Tsaka na-sterilize siya. Sterilized. So, 2.5 minutes Apo. ang tinatakbo nito. So, habang inintay natin to, eto naman, ano naman to? Ito naman po yung all-in-one cleaning vendo. Hindi lang helmet. Apo, pati jacket na rin. So, mas malawak yung market mo kasi pati estudyante, mga trabahador, pwedeng-pwede po sila mag-avail. So, paano naman to? Ganon din po siya, no? Hulog din ng 25 pesos and then yung damit or kahit bags po, yung mga inukay, actually very ideal siya. Okay. Kasi di ba maraming dumi. Sige. Hulugan natin. Sige. Ayan na. Ayan na. Ay, Apo. So, mamaya maamoy niyo po. Baby powder yung amoy niya. So, ang nangyayari po ngayon, nag-activate yung fogging process. At the same time, yung solution ay, the product ng fog is may thymol, which came from thyme plant, na antibacterial po.
So actually, very ideal to nung COVID sana eh. No? Hindi mo naisip eh. Opo. After COVID pa, nung nawala si mama. Pero nung COVID sana, sir, no, talaga Oo. sobrang ano Galing, siguro no? nito. Ito yung essential that time sana. Ayan, so tapos na. Wow. Basa-basa ba to? Hindi po. So mainit-init po siya. Ayan, yung sa cotton. Mainit-init yung fabric. Nga, ano. Ayan, malinis na yung ano mo. Ngayon, asan yung motor mo? Ipasok natin dito. Bowman. Ayan, so Ayun. kung mabibitin si sir, pwede pa ulit siya maglaglag mamaya. Pag ano. Kasi mga So, pawis, yung yung amoy ng pawis na natuyo, Apo, na wala maalis na. siya. Tsaka yung amoy po, it could last up to 1 week, no? So, yung ibang customers natin bumabalik. So, ngayon, nagsiset pa lang siya. Or nakita yung umuusok-usok siya. Tapos hindi ka naman makakakita. Nabangga ka ngayon. Hindi, joke. So, kunin po natin yung solution, lipat natin sa kanila. So, nakakailang gawa yan, yung solution. Ito siguro nasa 1,000 kami per week. Kasi, Ito, I mean, ilang helmet? 150. Wow. Nasa 150 riders. Tapos na. ito, magkano yan? 550 pesos lang po. Okay. So, sa inyo binibili din to. Sa amin lang po. Oh, so, Exclusive. Pero sila, paano pag meron silang... hindi na kami bibili niyan, meron kami. Hindi po pwede yun kasi unang-una hindi rehistrado. So, yun naman po, meron silang exclusive na pagbili dapat ng solution. So, dapat dito lang po sila bibili ng solution sa amin. Hindi lang Paano kung nasa probinsya sila? orders po sila via, parang nag-online shopping yun. Papadeliver through JNT. Ito, tinan niya ito, ha? Madumi siya, hindi naman siya malilinis, babango lang siya. Opo. So, ganun din po siya, no? So, maghulog ka lang ng 25 pesos. Mm-mm. And then ito, jacket naman. Pati damit, kaya niya pong pabanguhin at gawing fresh. Pabanguhin. Apo. Gawing fresh, pero lilinawin lang natin Apa. na hindi matatanggal yung dumi. Yes po. Kasi laba talaga yon. Dry cleaning po kasi yung system. Dry cleaning siya. Paano kung yung... Baka pwede ko naman pagsama-samahin lahat na dyan for 25. Pwede naman po kung gusto nila makatipid. Kaso baka yung mga franchise owner natin or unit owner, may mga bantay sila. So, hindi rin sila makakaano. So, ganun din po, no? Wait tayo, warm up, and then yung UVC sterilization, which is NM Blue 0.5, non-harmful sa mga mata natin. So, itong ganitong pang helmet ay 49. Apo, Ito, 59. 59. Actually, 55,000 po siya nung una. Tinaasan ko dahil maganda yung demand. May demand. Oh. So, isang minutong So, pag nabitin po sila, pwede po sila mag-add. Ba't umuusok din doon? Apo. Ngayon, pwede maglagay ng aluminum duct hose yung mga makakabili para isang direction lang yung usok. Para Pero sa taas. kung babango naman yung So bakit naamoy po. umuusok? Yun po, yung sa sa fogging. labas? From inside, and then out. Parang ito na yung maruming usok? Hindi naman po. O Kumbaga, nagamit na usok? nagamit na usok. Ayan. So, Yung jacket ay pantalon na ngayon. lalabas na si Beyonce. Ayan. Oo nga, mabango. So, parang nag-downy ka na. Oo. Or nag-fabric condition. Wala na mga germs. So, pwede rin dyan kumot, Opo, ganyan. opo, tama Pero po. pag kumot, nakaladlad na gano'n, hindi. Ihahanger po nila. Kumbaga itutupi, tapos ano din. So, lahat pati bulka, Opo, bags. yes po. Bags. Oo. So, karamihan ng customers ninyo, puro mga motor taxi. Opo. Ito ba pag binili, yung ROI nila o return of investment nila ay gaano katagal aabutin bago nila mabawi? Well, it depends sa area na paglalagyan nila. We have those commercial areas na talagang magandang foot traffic, dinadaanan ng mga riders, sa mga consumers. Nakaka-earn sila ng 2,000, 3,000, or 8,000
3,000 per day. So, yun po yung highest natin so far. Pero sa mga area naman po na nasa looban sila, nasa tagong lugar, nasa 300, 500, 700 per day. Ganun po nag-average. 25 pesos lang ang isushoot mo ritong barya. Yes po. At hindi pwede yung 20 lang gagana na hindi. Hindi po. Dapat 25. Kailangan buong 25. Okay. So, anong naging inspirasyon mo? Bakit mo nagagawa ito? Bakit ka nakakaisip ng ganito? Ayun nga po, siguro dala na rin ng kahirapan. At the same time, yung passion ko into robotics, nandiyan pa rin. I really needed to strive hard for my family. That inspires me a lot. Kasi yung buhay ko naman po, hindi naman ako mabarkadang tao. Hindi naman ako ma-social life. So, umiikot no, sa pag-aaral, sa pamilya. Nandun lang po talaga. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 po kami magkakapatid. Hindi. Kumusta ang buhay ng ibang kapatid mo? Sa ngayon, they work for me. Talaga? Yes Sila rin po. ang hinire mo? Opo. Hindi kasi ako nag-hire din ng mga ibang tao. Yung tiwala din, tsaka yung relationship, mas gusto ko po yun. They work for me. 2 of my siblings had their own family na. So, 3 kaming lalaki na single pa, kumbaga. So, yun po, no? So, ilan na ang nabibili sa yung mga machine? Sa ngayon po, I do not have the exact figure, pero more or less sa 1,000 units. 1,000 units na. At maganda naman ang kita raw nila. Kumusta ang feedback nila? Siyempre, may mga, to be frank about it, may mga unit owners tayo na hindi ganun kaganda yung kita kasi nasa hindi magandang area sila. Pero may mga returning po tayong customers na talaga namang okay yung kitaan sa kanila. In fact, they have 3 units. O merong 4 na unit mismo. Meron sa mga gasoline station, mga cafe, restaurant. So, those are the areas na talaga namang maganda yung kitaan. Pero yun nga po, may mga iba din naman na hindi ganun kaganda. Pero the very fact na it's been a year that they are operating, ibig sabihin okay naman yung unit, nandiyan pa rin kasi it's a one-time purchase. Pag binili nilang unit, wala na po silang babayarang monthly, annual fee, and royalty fee. Talaga? Yun naman pala. So, kumusta ba ang childhood mo? Maayos ba? Or punong-puno ng bubog? Tatay ko po, grade 3 pa lang, hindi na siya nagsusuporta sa amin. And my mom was working as a maid na mamasukan po siya sa Manila. Namasukang maid ang nanay mo. Opo. Tapos? So kumikita siya noong 3,000 per month. So that 3,000 per month, yun yung bumuhay sa amin, 5 magkakapatid. Habang kayo nasa probinsya? Opo, nasa probinsya. Oh. So after nung pag grade 3 ko, so pag grade 4, lumipat na, dinala kami dito ni mama sa Manila. 2 ko pang kapatid, namasukan naman dun sa amo niya, secretary, sa isang tire supply. Yung kapatid ko, pahinante naman. So dun kami tumira sa amo niya at yung 2 ko pang kapatid na iwan po doon. So technically, dahil sa hirap ng buhay, wala pong nakapagtapos sa amin, magkakapatid. Hanggang ngayon walang nakatapos? Wala pa po. Okay. So reason why also, gusto ko mag-aral ulit. Sa awa ng Diyos, yung kapatid ko namang isa, si Ate Ira, nakapagtapos siya ng 2nd year course lang, no, ng nursing. Kasi hindi niya na po na-pursue kasi nag-secretary na. So, sobrang hirap po ng buhay. Lalo ngayon, na-imagine ko na 3,000 a month. Paano mapagkakasya yun sa buong pamilya? 6 kami, kasama si mama. So, doon ko po mas binabalyo ngayon yung pera. Kasi, isipin mo paano nangyari yun. There must be divine intervention. Ika nga na. Si God talaga. Nagalit ka ba sa tatay mo? Kasi iniwan kayo? Hindi naman po. Kasi yung si mama, siya mismo yung nagpapaintindi sa amin na okay lang yan, ganun talaga. Hindi siya yung nagsulsul sa amin na magalit. Even up to now, no, na I'm earning this much, I still share to my father. And even sa anak niya po sa labas, nagpo-provide pa rin ako. Kasi nga, hindi na-develop yung galit sa amin at hindi yun hinayaan ni mama na magalit kami sa Talaga? Opo. So, ibig sabihin, sumusuporta ka sa tatay mo at sa anak niya. Ano sinasabi ng tatay mo sa'yo? Na like, nakonsensya ba siya? Na guilty? O humingi ng sorry? Wala, Actually, sa family namin, hindi uso yung confrontation, ni sorry, ni wala pong ganon. So, parang nanonormalize sa amin siya. Nakakatuwa yung nanay mo, no? Talagang hindi niya in-instill sa inyo na magalit sa tatay mo. Ba't ang nanay mo naman hindi nagalit sa tatay mo? Opo, in fact, siya pa mismo nag-alaga nung anak sa labas ni Papa. Ha? Yes po. Kasi there was a time na dinala ko sila dito sa So kami parang nagagalit na rin sa na, ba't mo pa inaalagaan yan? Bakit parang mahal na mahal mo pa yung bata? Hindi mo naman
anak yan, no? Oh. So, Ano sabi ng nanay mo? hayaan mo na bata, hindi niya naman kasalanan. Kindness, yun Oo. po talaga yung pinamalas niya sa amin. So, nung namatay ang nanay mo, nung year 2021. 2021, anong cause? Heart attack, tapos nag-positive din ata sa COVID, parang gano'n. Mhm. So, a combination of both. Paano yun, Harold, ngayong ikaw successful ka ng isang negosyante, entrepreneur, how you wish buhay pa ang nanay mo? Totoo po yan kasi yung pagkawala ni mama sobrang hirap. There was no bid of goodbye kasi pagkagising ko, nawala na siya. Nagsisigawan sa baba. So imagine nyo, di ba pagkagising natin dapat hindi tayo binubungad ng visit o yung mga gano'n. Yun, sumisigaw, umiiyak yung mga kapatid ko. Naghingalo si mama. So ayun na. Actually, after niya maligo, nahimatay, tapos wala na. Dead on arrival na siya. Oo. Kung nabubuhay pa yung mama mo, Siguro talagang binabalik ko sa kanya yung mga ini-spoil ko siya, dinadala ko siya. Sobrang lungkot nga po, hindi ako totally nakabawi. Hindi ko siya nadala sa isang park, sa isang lugar, sa ibang bansa. Sobrang po nun, no? Nakakapanghinaya. hindi mo na gawa yun sa nanay mo. So, dahil hindi mo nagawa sa nanay mo, ini-extend mo na lang sa mga kapatid mo. Yes po, yung mga kapatid ko naman, they work for me. Kahit may mga minor works lang po, at least may sahod sila kahit papano. So yun po, and yung kapatid ko din nag-aaral siya, no? Yung nauna sa akin, so pangatlo. So nag-aaral siya through GoClean din, na negosyo ko. Oo. Sa National Teachers College. Oo. So, he's about nearly 30s na. Pero, sinuport ko din siya sa gusto niyang mag-aral para naman po, makapagtapos, Oo. maging teacher, Mm-mm. maging abogado kasi yun yung pangarap niya. So, yun din. Binibigay mo. Opo. Oo. Ano ba to? Hindi naman tatandang binata si Harold, no? Sobra kasing focus ka sa goal mo na yumaman or mas lumaki pa yung negosyo mo. Bihira sa mga bata ngayon yung may ganyang mindset, yung ganyan ng direksyon ng utak. Siguro yung mga makakapanood dito ng mga magulang, sasabihin na lang nila, sana all ganyan ng anak. Ano yung may ipapayo mo sa mga, o mai-share mo sa mga bata na, dahil I'm sure, ano napapansin mo sa mga bata ngayon? Well, kasi I was a teen din naman. I became a teen. I was enjoying life. Siguro after nawala si mama. So, naranasan ko din naman mag-bar, uminom-inom. Pero kasi dapat maging face lang yun ng buhay. Hindi ka dapat tumitira doon. Kasi paano yung future mo? Paano yung present mo? Instead of making a living, napupunta doon yung attention mo. Siguro I would suggest na try to think and observe around the society. There's a lot of problems we can solve. Ang daming problema ng bansa na pwede nating solusyonan kasi susunod yung pagkakakitaan. The profit follows. So, the same manner I did with inventing these machines, problema yung helmet. Kasi hindi lang to problema sa bansa natin pati sa ibang bansa. That's the reason why they are ordering as well. They are very interested to this product kasi problema, it's a global problem. Kaya po, siguro yun, no? Simulan muna sa pag-observe, then try to solve and make profit out of it. Ano ba yung paniniwala mo sa buhay? Ako kasi, growing up, I came from a Christian family. Yung mga tatlong tito ko, pastor. So, I was leaning to becoming a priest din. No? So, siguro kindness at dapat God-centered yung ginagawa mo, paniniwala mo. And the relationship that you build with people, siguro dun po talaga. So, the wisdom and knowledge follows. Bibiyayaan ka. Ito namang yung negosyo mo na to na eventually lalago naman ito, no? O, hindi ka naman yung tipo ng ibang batang negosyante na pinoflaunt, piniflex lahat yung meron siya. Yes po, very low-key lang tayo. Kasi in fact, yung TikTok ko na almost 1 million followers na rin po, no? Kasi nagti-TikTok din ako noong 2020. Up until now, hindi po ganun ka-active. Kasi busy ako making some money Kasi ang katotohanan niyan, yung kung magpuproduce ka ng contest, kung magpo-post ka ng mga ginagawa mo, if you wanna become controversial of what you're doing, nasa sayo yun Siguro kanya-kanyang strategy din. Pero ako kasi naniniwala ako na yung peace, that is priceless. Walang katumbas yun. So, mas gusto ko yung kami-kami lang, nagsishare sa pamilya, sa friends. Doon ko lang sinishare yung mga achievements. So, not really in social media kasi huhusgahan ka lang. At the same time, you'll become, you'll appear the way you don't want to be appearing with. So, parang ganun. Noong una ba, merong mga taong hindi naniwala sa'yo dito sa negosyo mo?
Yes, meron po. No? In fact, una ko tong inalok bago ko pa kinumercialize to sa market. Nag-alok po ako sa isang vendor, turned vlogger, si Diwata po. Sadly, bagyo noon, pabalik-balik kami. Gantong panahon din, umuulan, bumabagyo, pero ni-reject niya yung idea dahil... Yung sa pwesto niya, dapat Opo. yun na ito ipopwesto mo dahil ang daming kumakain doon. Opo, ang daming kumakain doon, may mga riders. Sabi ko, maganda sanang market to. Kahit mag-shoot lang ako dito, kaso hindi niya po pinayagan. Kaya sabi ko, sige, uwi na lang tayo. Tapos yun po, nag-post ako. I went back to my core, which is content creation, and it went viral. Yun din na nagtulak sa'yo dahil kung si Diwata ang unang nagpakita nito, hindi mo maisip mag-i-content na lang ito. Opo, tama po. So, baga may ano din yung Diyos eh. So, bukod dito, meron ka pang isang negosyo, ito yung resort mo. Opo. Bakit resort? Actually, noong una plano ko lang, gusto ko magka-farm for my family, friends, para pasyal-pasyal. Pero nakita ko yung ganda ng Arayat eh. So sabi ko, ang ganda nito. Why not, no? Ipa-viral din natin. May mga customers. Kasi ang ganda ng view po. With the A house, it's like a modern kubo. So, ayun po, naisip ko po yun. At ngayon, sa awa ng Diyos, nagdagdagan na siya. Okay din naman po yung kita. Okay yung kita, oo. So, in the future, ano pa yung gusto mong tayong negosyo? Actually, nag-start po ako ngayon with a construction company. Yung sub ko nung aking resort, maraming nag-inquire kung sino gumawa. So, I wanna collaborate din, di ba? So, let's make a living. Let's make profit for that. So, yun din po naisip ko. And ngayon, yung expansion of course, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa global. Kasi meron na po akong nakakausap ngayon sa Brazil, South America, Guatemala, na gusto nilang mag-angkat ng helmet kinimbento. Bongga. So, anong sinasabi ng mga friends mo? Actually, yung mga friends ko, sa ngayon, wala ko yung friends na, uy, I'm proud of you. Walang ganon? Wala. Yun po, nakakatampo din at some point. Somehow, uy, nakakatuwa ka, wala pong ganon. Hindi ko alam kung bakit. Diba? Parang masarap naman sa pakiramdam na may proud magre-reply sa'yo na, uy, nakakatuwa ka naman. Pag makikita kami, parang hindi nga napag-uusapan yung side ko. Parang main character kasi siguro sila na parang sa kanilang kwento lang. Diba? Parang gusto ko sana i-share, uy, ganito, ganyan. Wala, no? So, wala. Hindi ako mabarkada ding tao kasi. So, dahil hindi mo na experience o na nararamdaman from your friends yung pagkabilib nila sa'yo o yung admiration nila sa'yo na, wow, ito na pala na-achieve mo. So, ano yun? Nag-stop ka na? Hindi naman po, no. Parang gusto mo na lang, kami-kami na lang kung... Kumbaga, nagiging motivation din siya at some point na, sige, masusayang ko pa para malay mo, ma-proud ka na kahit pa paano. So, parang ganun po. Kumbaga, dahil nga hindi ako mabarkada, it doesn't really matter to me yung mga ganong compliments kasi as long as I'm doing well, I provide for my family, may natutulungan tayong pamilya sa mga staff natin. So, yun. Kung magiging teacher ka, anong gusto mo ituro sa mga bata? Kumbaga, parang feeling mo, ito dapat ang kasama sa curriculum eh. Tama po yan. It's a very interesting topic kasi hindi natuturo sa mga eskwelahan yung ganito eh. Kumbaga yung actualization, yung application ng mga natututunan nila from the textbook. The schools do not teach you how to do business. Kumbaga, they teach you how to become employees. So that's the sad reality. So dapat masama sa curriculum yung mga ganito na hindi lang siya dapat org kasi natuto ko dahil sa isang organisasyon eh. Kumbaga, I try to fit in. So hindi siya yung required talaga na sana mas marami tayong innovators ngayon. Sana hindi yung media art student yung nakadiscover nito. Sana hindi yung aspiring political science student taking up in San Beda yung nakadiscover nito. Sana yung totoong nag-aaral nito. Yung inventor na ito yung practice. Pero hindi kasi kanya-kanya lang ng application nung natutunan mo somewhere, not even in school. Yung sinasabi mo ngayon na sana hindi ikaw kasi hindi naman ito yung course mo. Tama? Hindi naman ito yung pinag-aralan mo sa school. So, ngayon ba nag-aaral ka? Apo. Okay. So, ano yung pinag-aaralan mo ngayon? Ano yung course mo? Nag-aaral po ako ngayon sa San Beda University. I'm taking up political science kasi may gusto ko po talaga maging abogado. At somehow nakakatulong din siya ngayon sa business ko, no? Kasi yung mga legal matters, especially ngayon, na-challenge, hindi man maiwasan yan, no? Nakakatulong siya when you have some insights with regards to the law. Gusto naman niya maging abogado. O, ipagtatanggol mo mga machine. Apo. Mga riders, no? Mga
Dapat Yung mga riders. Oo. Okay. So, last na lang. Ano yung powerful message mo sa mga kabataan ngayon? try to get out of your comfort zone. Nasa school setting ka, hindi ko sinasabing mag-drop out ka, pero try mo ding matuto beyond what the textbook tells you, what the teachers tell you. Kasi ang totoong buhay nasa labas eh. So, pag sabihin mo yung diskarte at diploma, hindi lang din puro diskarte lang because that's another way of taking out you to school. Pero yung earning both, no? At the same time, yung nga, try to solve a problem and profit follows.